Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa iyalang, "Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang maraming mga Pariseo at Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala niyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi at huwag niyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy ng bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga at puputulin at ihahagi sa apoy. Bibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsasisi niyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako rapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang upay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ang personalidad ni Juan Bautista. Siya ay tinalaga ng Diyos bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Pero kahit siya'y tagapaghanda ng daraanan, ang kanyang buong buhay ay puspos niyang hinubog at pinanday sa kapayakan at gayon din naman sa pagiging uliran. Ano ang kanyang buhay? Ang buhay niya ay nababalot ang kanyang katawan ay nagdadamit ng balahibo ng kamelyo. Balat ang kanyang pamikis. Pagkain niya'y balang at pulok-pukyutan. His lifestyle, though he is the precursor of Christ, lived in a very simple and poor manner so that he might be worthy vessel to prepare the coming of our Lord. Kaya kung gusto nating paghandaan ang pagdating ng Panginoon, hindi pala sa pamamagitan ng karangyaan, hindi naman pala sa pamamagitan ng kayamanan, o di kaya'y sa marangyang mga salusalo, mapaghahandaan ang pagdating ni Jesus. John the Baptist stays in the desert for a very long period of time. He was able to fast in order to die to himself so that the more he could prepare the coming of Christ. And that is one learning being taught to us. Somewhat contradictory to the feasting of Christmas. At sana po, pinagninilayan ko nga anong kaibahan ng Paskong ito ngayong taon
bunsod ng mga pagnanakaw ng mga namumuno sa pamahalaan? Diba parang dry na dry ang Pasko ngayon? Parang damang-dama natin ang kadiliman. Noon, September pa lang, kumakanta na si Jose Marichan. Now, we are not attracted to it. And this is something that what Christmas is telling us, to find a new meaning of how are we going to celebrate it. That's why a lot of organizations were not able to celebrate Christmas party. No more exchange gift in order to be in solidarity sa isang bansang ninanakawan at mga kapwa Pilipinong nagsasamantala. Parang ang Kapaskuhan ngayon ay waring malamya. And I think John the Baptist would like to teach us that in austerity, the more we could prepare for the real coming of Christ in our lives. Totally counterculture of what we used to live and we used to be during this season. Si Juan na naghanda ng daraanan ng Panginoon ay nabuhay sa karukaan at kasalatan, kaya naman hindi nakalampas ang kordero ng Diyos sa kanyang paningin na ituro niya at na ipakilala kung sino itong si Jesus. Kaya hindi nakapagtataka, bagamat siya'y sumisikat at kinikilala, maraming mga taong nagpapabinyag sa kanya. Dahil sa kanyang katanyagan at ganun na lang ang mensahe niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Maging ang mga Pariseyo, maging ang mga eskriba ay nagpapabinyag sa kanya. They wanted to follow the latest fads or fashion. That's why John the Baptist challenged them, kayong mga lahing ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Patunayan niyo ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. We might say John the Baptist is so cruel on this remark. But such kind of remark is born out of concern for them in order to truly live the ritual through their lives and not merely allow to merely follow the external practice and does not have anything to do about their very own selves. And mind you, all of us are guilty about this. Maraming mga Katoliko sumusunod sa mga debosyon, sa mga ritual. Magpepesta na naman ang Nazareno, pero taliwas naman ang ugali, pag-iisip at buhay. Waring si Juan Bautista ay hindi magagalak niyan. Hindi dahil hinahadlangan niya mga Pariseo at Eskriba. Ang nais niya, makiisid sila at makinabang sa mapanligtas na gawain ng Diyos sa kanilang buhay. Because external ritual and devotion will not save us at all. It will not be translated to authentic repentance and turning away from our evil ways. Kaya anuman pong ritual na ating dinadaluhan, kung ito'y hindi nagpapanibago ng ating kaisipan, ugali at pakikitungo sa kapwa-tao, ay hindi magdudulot ng kaligtasan.
Kaya si Juan Bautista ay gano'n na lamang kalupit sa mga Pariseo at Eskriba. Hindi para hadlangan sila, kundi hamunin sila. Napatunayan ang kanilang pagbabalik loob, hindi sa panlabas na seremonyas lamang, kundi ipakita nila sa kanilang buhay, nang sa gayon makaisa sila sa kaligtasang handog ng Diyos. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, all of us are being challenged by John the Baptist. Are we truly preparing for the coming of Christ? Not through external ritual alone, but it should be supported by turning from our evil ways, by turning away from our sinful ways, to our negativity, sa ating mga sama ng loob, hinanakit, paghiganti, at maling pag-iisip at paghuhusga sa kapwa-tao. Sapagkat kahit na pinaghahandaan natin ang pagdating ni Jesus, kung tayo ay nabubuhay pa rin sa makasalanang pamamaraan, walang saysay at malalampasan tayo ng pagdating niya, at mahihikayat na lang tayo sa kagarbuhan at pagiging material ng panahon na ito ng Adbyento. John the Baptist, we could hear his voice. Patuloy na umaalingaw-ngaw, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos hindi makapananahan sa ating katauhan kung ba't tayo ng kasamaan, kahalayan, paglapastangan at panlalamang sa kapwa-tao. Saan makapananahan ang pagdating ni Jesus? Ang taong nabubuhay sa pagbabalik loob sa Diyos. Kaya naman, sa unang pagbasa, ating narinig sa kwento ni Propeta Isaias na ang pagdating ng Diyos ay pagdating ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Ano ang nilarawan ni Propeta Isaias? Sabi niya, maninirahan ng asong gubat sa piling ng mga kordero. Totally impossible. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at batang leon, at ang mag-aalasaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang oso magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin niya ang ulupong. These are imagery being brought to our consciousness by Isaiah, that upon coming of Christ, those things that seems to be impossible will become a reality. There will be communion, there will be peace, there will be understanding among each other who lives in animosity. But it will only be impossible if truly Christ will come to us. We will be agent of peace. We will be instrumental in communion and reconciliation if only we allow Christ to transform and change our own ways. Kaya po sa ikalawang linggo ng Adbyento, linggo ng kapayapaan, naway wag nating palampasin ang pagkakataong ito, magbalik loob sa Diyos. Sapagkat sa ating kalooban, doon ang Diyos nananahan. At kapag bumalik muli tayo sa ating kaibuturan, sa Diyos,
higit nating matatalikuran ng kasamaan at tayo magiging instrumento ng pagkakasundo, ng pag-uunawaan at maging ng kapayapaan. Sa ganung diwa, matatanggap nating malugod ang pagdating ng Panginoong Hesus. Maupo tayong lahat para sa mga paalala. Sa darating pong Lunes, December 8 ay kapistahan ng Immaculata Concepcion. Ito po ay holiday of obligation. Kaya ang mga misa sa ating parokya ay sa ganap na ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga, ika-4 at kalahati ng hapon, at ika-6 ng gabi. Holiday din po ito. So ibig sabihin, walang dahilan para hindi tayo makasimba maliban na lamang sa ating katamaran. So we spread the schedule of our masses so that everyone could be accommodated at nakabati na lang po sa priority ninyo. But for us who are Catholics, we recognize it is a holiday of obligation. Pangalawa po, sa nakaraang fiesta, nais ko pong mag-ulat ng mga gastusin. Novena Mass. Marami rin pong nag-donate sa kandila at mga flowers at nakalikom po tayo ng 134,465. Gayon din po sa Dalaw Birhen, sa pagbabahay-bahay ng Inang Birhen, may mga nag-aabot at nakalikom po tayo ng 100,860 pesos. Kaya sumatotal ang ating pong nalikom para sa kapistahang ito ay 305,275 pesos. Yun po ang ating po namang pinagkagastusan at ito po'y naka-itemize lahat dito at ilalagay sa bulletin board ay ang gastos po natin 442,096 pesos and 7 centavos. So the whole detail will be put on our bulletin board for our transparency and accountability. Pero alam naman po natin, maliban sa mga financial donation, there are a lot of donation that we receive on different and respective people, sa mga bulaklak, sa mga banda ng musiko, sa mga fireworks. Wala ho tayong ibinadget sa mga gastusing yaon. Pero nakita naman natin kung gaano kagarbo at karangya ang ating mga dekorasyon, maging ang fireworks. Hindi ho natin isinasama yan sa ating budget. Kaya yung kakulangan po, kinukuha ho natin yan doon sa ating apostolate fund. Kaya very minimal lang po yung nagastos natin coming from our balikhandog in order to celebrate our fiesta. Kaya kung gusto nyo hong malaman pa yung mga detalye, makapal ho ito, so ididikit ko po sa bulletin board natin. And for your knowledge, every month po'y nagdidikit ako ng operational expenses ng ating parokya. Yung isinasubmit ko po sa IMOS ay idinidikit ko rin po dyan as audited ng ating finance officer. Ako lang po ang nag-encode at nagdidikit dyan. Kaya ho, when we ask for accountability, transparency, yan po ang ating konkretong ginagawa noon pa mang una para po mabatid nating lahat ang sambayanan ang nagpapatakbo ng buhay ng simbahan. Dahil po ipinagkakatiwala nyo sa akin, ako po ay may obligasyon na isulit sa inyo anumang mga gastusin tulad nitong nakaraang fiesta at maging sa mga construction po ay nakalagay dyan at yung monthly operation ng ating parokya.
Kaya ito po ang ating tugon, kaya hindi tayo natatakot na manawagan, accountability, transparency, and good governance. Pangatlo po sa pagawain, so naandyan na po yung 10 tiyupon, yung boss. Kinakabit na po yung 2, ito po inilalagay sa tambol. So 10 ho yan, so naandyan na rin po. At ginagawa na po yung cornice sa taas. At sa halip po tayo'y bumili ng worth 300,000 na mga palamuti sa corner, finabricate na lang ho natin using the hard deflex at yung fairings. Hindi na ho tayo bibili ng corbel na in-specify ng arkitekto. Yun ho ang quotation 300,000 with a very minimal cost. Malalagyan ho natin yung corner ng poste at tambol, tawag ho nila do'y corbel. So nakatipid ho tayo sa ganung pamamaraan. Didikitan na lang ho natin ng mga tiyupon para po may kaunting palamuti yung ating mga sulok ng ating kesame. We hope that the WPC, yung wood plastic composite, will arrive next week at masimulan na pong idikit sa ating kesame. At in that effect, kapag natapos yun, gagalawin natin ang andamyo palapit sa altar at pasensya na po, hindi natin mapapagana yung malaking electric fan. Angkop lang na gawin na ito ngayon dahil medyo malamig naman ang panahon, kaya po ititigil natin yung big fan na yan para naman po maiproceed tayo sa paggagawa ng support at yun nga lang po, matatagalan bago magamit uli ang malaking electric fan na yan. But all of these inconveniences will be rewarded after some time pag na ikabit na natin yung kesame. So yun po ang kaganapan dito. And lastly, as a takeaway from the readings, we could receive Jesus if we live a simple life. Kung puno-puno ho tayo ng kagarbuhan at pagiging materyalosong tao, baka ang pagdating ni Jesus, hindi na natin makurapdapan. John the Baptist would like to teach us, live a simple life so that other people may live simply. Kaya po yung payak, ordinaryo at sapat na buhay, sana matutunan natin, hindi yung luho, hindi yung garbo, sapagkat sa kasalat-kasalatan at sapat na buhay, higit nating nakikilala ang Diyos ay dumarating na. Pangalawa, tulad din ng mga Pariseo at Eskriba, baka tayo napakaraming mga panlabas na ritual. Niisip ko nga, nung fiesta, lahat tayo sumisigaw ng Viva. Does it translate into our lives? May epekto ba ito sa ating pagpapakabuti? May epekto ba ito sa pagtalikod natin sa ating mga kasalanan? We are spending too much. Not only money, time, talents. Does it has a positive effect in your life? Baka sabihan din tayo ni San Juan Bautista, pakita nyo ang inyong pagsisisi, pakita nyo ang inyong debosyon sa pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Sana po ang ating mga debosyon ay hindi maging panlabas lamang. Makita ito sa ating pag-uugali, buhay at asal upang ang Diyos na dumarating ay tunay na mapasa atin at maibahagi rin natin sa iba. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya,
paligayahin sa pag-asa at pakiklusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin-nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos!